Ito ay isang makadiyos na bagay na hinahangad ng mga salamangkero at mga kabalyero. Hinahanap ni Joshua ang primordial na bato sa gitna ng kagubatan dahil iyon lang ang makakapigil sa kanyang kapangyarihan mula sa pagngangalit. Habang siya ay lumayo pa, isang itim na dambuhala ang lumitaw. Balak niyang salakayin ito mula sa likuran sa pamamagitan ng paghampas sa kanyang leeg. Habang ginagawa niya ito, ang dambuhala ay tila napakahirap para sa kanya na talunin, kaya naman kailangan niyang itago ang kanyang sarili. Nakahanap siya ng isang lugar upang magtago, at pagkatapos ginamit niya ang pamamaraan ng haring mamamatay tao, na nagmamanipula ng mana, na bumabalot sa kanyang buong katawan dito. Ginagawa nitong kalimutan ang tungkol sa paligid. Dumadaan ang dambuhala sa kanya nang hindi nararamdaman ang kanyang presensya. Tumakbo pa si Joshua sa gitna ng kagubatan upang hanapin ang primordial na bato, ngunit bumagsak muli sa lupa at inatake ng maraming dambuhala. Gumagamit siya ng isa sa kanyang mga diskarte upang maalis ang mga ito. Sinubukan ni Joshua na alisin silang lahat, ngunit napagtanto niya na ang katawan ng bata ay may hangganan, at hindi pa siya nakakarating sa level ng second phase ng Magic Spear Arts. Napagtanto niya na kailangan niyang hanapin ang Primordial Stone at sumali sa kanyang grupo bago mahanap ng sinuman. Sa labas, habang sila ay nagtatayo ng mga kampo, sinasalakay sila ng mga dambuhala sa napakaraming bilang. Ang mga kabalyero ay nagsimulang lumaban at pumatay ng ilan sa kanila, ngunit nang mapagtanto nila na ang mga dambuhala ay masyadong marami, ang C-Rank Knight ay nagplanong umatras, ngunit si Chiffon ay nag-utos na walang sinuman ang dapat iwanan ang mga kampo. Nagsisimula sila ng isang labanan, na nakikipaglaban sa lahat ng mga halimaw na nilalang. Hinahampas nila sila ng may matinding lakas, na pinapatay ang karamihan sa kanila, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto nila na walang katapusan sa kanila habang parami ng parami ang pag-atake sa kanila. Si Chiffon, na isinasaalang-alang ang kanyang sarili na isang makapangyarihang B-Rank Knight, ay inatake at bumagsak sa lupa, na humihiling sa lahat na umatras. Ang Duke ay agad na lumabas sa kampo at ginamit ang kanyang pambihirang kakayahan upang matapos lahat ng mga nilalang sa isang go. Nagawa niyang patayin silang lahat, na ikinagulat ng halos lahat sa lakas at kapangyarihang taglay niya bilang isa sa 9 na bituin. Nagawa ni Joshua na alisin ang halos lahat ng mga dambuhala, at habang lumalayo siya, nakita niya ang isang napakalawak na butas sa lupa, at habang nakatayo siya sa gilid ng bangin, sinabi niya, "Bronto." Habang tinatalakay ng lahat ang mga pambihirang katangian ng Duke, napagtanto ng mga kabalyero na si Joshua ay nawawala at malamang na iniwan sila sa takot na labanan ang mga dambuhala. Sinimulan nilang tanungin ang kanyang mga kakayahan dahil naniniwala sila na natakot siya sa mga itim na dambuhala at umalis na. Sumigaw ang Duke, na nagsasabing hindi pa tapos ang laban at dapat silang manatiling nakatutok. Habang sila ay nakikipaglaban, lumitaw si Joshua at hinampes ang dalawa sa mga itim na dambuhala na ikinamatay nila. Nagagamit ni Joshua ang isang bahagi ng kapangyarihan ni Bronto, ngunit hindi niya alam kung gaano siya katagal mananatili ang katawan sa pamamaraang ito. Pinupuri siya ng lahat dahil dito at nagulat sa kanyang mga kasanayan sa C-Rank. Mas maraming itim na dambuhala ang umatake sa kanya at hiniling niya sa mga kabalyero na umatras dahil lalabanan niya silang mag-isa. Habang ginagawa niya yon, tila nagulat ang mga kabalyero sa kanyang mga katangian. Medyo aware ang Duke na halos hindi na nakahawak sa konsensya si Joshua dahil ayaw niyang magpakita ng anumang kahinaan. Sinabi ng kabalyero na si Joshua ay may kakayahang maging pangatlong klaseng Panginoon gaya ng taglay niyang mga katangian ng isang kwalipikadong salamangkero na matatagpuan lamang sa ilang tao. Tulad ng pag-atake ng dambuhala, naabot ni Joshua ang kanyang limitasyon at bumagsak sa lupa. Ang Duke ay namamahala upang protektahan at iligtas si Joshua mula sa mga pag-atake. Natagpuan ni Joshua ang kanyang sarili sa dukedom, na nasunog at ang gusali ay tila pabagsak. Natagpuan niya si Babel na nakikipaglaban upang protektahan ang dukedom, na nagbabanta sa sinumang magtangkang sirain ito. Nakaramdam siya ng lakas ng hangin na paparating sa kanya at sa nakikita niyang malinaw si Annabella Grace iyon. Pagkatapos ay sinimulan niyang i-connecta ang mga tuldok, dahil naramdaman niya kanina na kilala niya si Anna. May koneksyon o naunang pangyayari na malinaw na nangyari na may kaugnayan kay Anna iyon pilit na inaalala ni Joshua ngunit hindi niya magawa. Nakita niya ang kanyang sarili 10 taon bago ang mga pangyayari at nakita niya ang dukedom na nilipol at nawasak. Habang iminulat niya ang kanyang mga mata at sumisigaw ng Draxia Bell Grace, napagtanto niyang pinangarap niya ang lahat ng ito.
Sinasabi na ang mga panaginip ng propeta ay dahil kay Bronto. Pinag-iisipan niya kung paano ilalabas ang kapangyarihan ng magic spear arts laban sa mga halimaw, at malamang na kailangan niya sa isang lugar sa paligid ng isang panimulang B-rank knight. Ang makahulang panaginip ay isa pang kapangyarihan na hawak ni Bronto. Naiintriga pa rin siyang malaman ang higit pa tungkol sa Primordial Stone. Habang umaalis si Joshua sa kama, napagtanto niyang nakaupo sa tabi niya ang duke habang nakatingin siya sa buwan at ipinapahayag kung paano ito nagbago ang kulay sa napakaikling panahon. Ipinaliwanag ng duke kay Joshua kung paano niya babaguhin ang kanyang pagkakakilanlan, at sumang-ayon si Joshua, sa buwan ay ipinapahayag kung paano ito nagbago ng kulay sa napakaikling panahon. Ipinaliwanag ng duke kay Joshua kung paano niya babaguhin ang kanyang pagkakakilanlan, at sumang-ayon si Joshua, bilang pangunahing prioridad niya ngayon ay ibalik ang lakas ng dati niyang buhay. Naintriga ang duke sa pagbanggit ni Joshua sa isinumpang pangalan ni Draxia Bell Grace. Nagtataka ang duke kung paano nalaman ni Joshua ang molditang pangalan ni Draxia Bell Grace. Sinabihan niya si Joshua na matulog dahil babalik sila sa estate sa umaga. Sa lihim na silid sa Lock Castle, pinag-uusapan nina Chiffon at Big kung paanong banta si Joshua sa posisyon ni Babel at kung walang gagawin si Vanessa tungkol dito, maaaring madagdagan ang mga paghihirap. Sinabi ni Chiffon na si Joshua ay isang bata lamang na nagpapatakbo ng mga gawain sa mga kwadra. Walang makakaisip na mayroon siyang napakagandang talento na nakatago. Hindi maaaring ibalot ni Big ang kanyang ulo sa katotohanan na si Joshua ay nagtataglay ng mga katangian ng isang C-rank knight, at ipinapalagay niyang si Joshua ay gumawa ng kontrata sa mataas na ranggo na demonyo. Sinabi pa ni Chiffon na maingat na binabantayan ng Imperial Knight Order at ng Duke si Joshua bago ibigay sa kanya ang titulo, kaya walang paraan na ang anumang mayroon siyang demonyo. Sinabi ni Big na babantayan niya si Joshua kung sakaling masangkot siya sa anumang bagay na masama. Si Anna, ang anak ni Big, ay pupunta rin sa Imperial Academy, kaya madaling makakuha ng impormasyon mula sa kanya. Sinabi ni Cox kay Cyril sa estate ng Agnes na babalik si Joshua pagkatapos ng pagsupil. Sa kagubatan ng maitim na nilalang, magkakaroon ng malaking piging. Tila nasisiyahan si Cyril, at tinanong niya si Cox kung bakit siya nasasabik na dumating si Joshua. Sa una ay kinasusuklaman siya. Tila kumbinsido si Cox sa husay at kakayahan ni Joshua. Alam ni Cyril na pinadala siya ng duke ng Punches upang kumonekta sa Babel dahil sa isang mersenaryong hari. Ang mersenaryong hari ay kadalasang isa sa 12 sobrang tao na maaaring makipagkumpetensya para sa ganap na upuan ng siyam na bituin. Lihim siyang nakipagsanib puwersa kay Marquis Cromwell, na sumunod kay Duke Pontier sa kayamanan. Ang mga bagay ay naging talamak sa pagitan ng dalawang pamilya, sina Cromwells at Pontier. Bilang isang teritorial na digmaan maaaring masira sa pagitan ng dalawa. Nagpa siya ang duke na ipakasal si Babel sa kanyang anak para makuha niya ang Duke Agnes. Tulong sa paparating na labanan. Naniniwala si Cox na isinakripisyo si Cyril, ngunit walang ibang paraan ang Pontier para maiwasan itong emergency. Hiniling ni Cox kay Cyril na makipag-usap kay Lord Joshua kahit isang beses, at natuwa si Cyril sa pamamagitan ng ideya. Hiniling ni Cox na ayusin ang pagkain sa pagitan nila ni Joshua bago siya umalis. Nagsisimula ang engranding kapistahan sa Agnes State, at pinupuri ng mga boses sa himpapawid si Joshua at ang kanyang hindi kapani-paniwalang kakayahan. Ang lahat ay humanga sa tagumpay ng 10 taong gulang na patayin ang mga itim na dambuhala. Pumasok si Joshua kasama ang kanyang subordinate knight at sinabing pagod na siyang dumalo. Ipinaalam sa kanya ng lalaki na dadalo rin sa pista ni Vanessa ang kanyang ina na si Lucia. Medyo nagulat si Joshua pero curious kung bakit magiging mabait si Vanessa para ayusan siya ng handaan. Pumunta si Joshua sa lugar kung saan naghanda si Vanessa ng handaan para sa kanya at sa kanyang ina. Tinanggap ni Vanessa si Joshua at ipinaalam sa kanya na ito ang kanilang unang pagkikita. Si Chiffon ay agresibong humiling kay Joshua na magbigay galang sa Duchess, ngunit si Joshua, sa pagiging matigas ang ulo, hindi ito ginawa. Sa kahilingan ng kanyang ina, binati niya si Vanessa. Iniisip ni Vanessa sa sarili kung paanong hindi na niya ito makikita, at ito nga malinaw ang una at huling beses na nagkita sila. Mukhang hindi alam ng mama ni Joshua na si Lucia na naging knight na siya at pupunta na ang akademya. Habang nalaman niya ito sa pamamagitan ng Chiffon, tila mas masaya at ipinagmamalaki niya ang kanyang anak. Sinabi ni Vanessa na inihanda niya ang hapunan bilang isang paraan ng pagbati sa kanya sa pagiging isang kabalyero.
Humihingi siya ng paumanhin kay Lucia dahil sa hindi pagpansin sa kanya sa lahat ng oras na ito at hindi magandang pagtrato sa kanya. Si Vanessa ay tila naglagay ng harapan at nagpanggap na mapagbigay kina Joshua at Lucia. Humingi siya ng hapunan upang ihain. Sinabi niya sa kanila na maging komportable at di na ang hapunan ay inayos kasama ang intensyon na maging mas malapit sa kanilang dalawa mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kakain na si Lucia, ngunit pinigilan siya ni Joshua at sinabing kailangan muna niyang magpakilala. Ginawa niya ito at pagkatapos ay hiniling sa mga lalaki na maghain muna ng hapunan kay Vanessa dahil masyado itong mabait sa kanila. Naghinala si Joshua na ang pagkaing inihain ay maaaring may lason. Hiniling niya kay Vanessa na magsimula at tumugon siya sa pagsasabing tumaba siya at mapili pagdating sa pagkain. Sigaw ni Chiffon na nagsasabing walang galang sa kanya ang pagbibintang sa dukesa ng paghahalo lason sa kanilang pagkain. Hinugot ni Chiffon ang kanyang espada na nag-trigger kay Joshua at inilabas niya ang kanyang sibat bilang ganti. Galit na galit si Joshua dahil alam niyang nakakalason ang pagkain at pinagbantaan siya ni Chiffon na papatayin dahil sa pagiging bastos niya kay Vanessa. Habang nakikipag-away sina Joshua at Chiffon, nagpakita ang duke. Pinahinto niya sila at tinanong kung bakit sila naging agresibo. Hiniling ng duke kay Joshua at Lucia na magpahinga dahil aalis sila kinaumagahan. Pag-alis nila, tinanong ng duke si Vanessa tungkol sa kanyang biglaang pagkabukas palad. Alam na alam ng duke ang intensyon ni Vanessa at naiinggit siya kung bakit nakukuha si Joshua. Lahat ng atensyon. Puno ng galit si Vanessa habang ipinapahayag niya kung paanong hindi niya pinakasalan ang duke dahil mahal niya sa kanya, ngunit higit sa lahat dahil ito ay isang arranged marriage. Ayaw niyang mabiktima ang kanyang anak at hiniling niya na mag-ehersisyo ang duke kagandahang loob. Binalaan siya ng duke at sinabi sa kanya na alam niya ang lahat ng ginagawa niya. Samantala, ina-update ni Joshua ang kanyang ina sa lahat ng nangyari. Ipinakita sa atin ni Cain at pinasaya tayo na pupunta si Joshua sa kastilyo, marami siyang matututunan. Humingi si Cain ng pabor kay Joshua na pinahintulutan siyang maglingkod bilang liege ni Joshua. Sinabi ni Joshua kay Cain na ang landas na pinili niya ay madyugo at puno ng pamumuna. Si Cain, nang walang pag-iisip, ay tinanggap na handa na siyang ipaglaban at kasama si Joshua simula ngayon. Kinaumagahan plano nilang umalis, at habang ginagawa nila yon, nagpakita si Cheryl. Gusto daw niyang batiin sila bago sila umalis. Tinanong ng duke kung gusto niyang sumama sa kanila sa Accardi. Tumanggi siya at ipinaliwanag na nangako siyang bibisitahin ang pamilya ni Cox. Pagkatapos ay lumapit siya kay Joshua at binigyan siya ng isang bagay, na nagsasabing ito ang simbolo ng aming pamilya, at humiling na bisitahin niya ang kanyang pamilya sa Accardi. Nagagalit si Cox kay Cheryl sa pagbibigay ng simbolo, dahil ito ay napakahalaga at hindi maaaring basta-basta ibigay sa sinuman. Nakatanggap si Kaiser ng liham mula kay Joshua tungkol sa alok sa kanya na sumali sa palasyo ng imperial. Pagbukas niya ng sulat, tumawa siya ng hysterically, ibig sabihin ay may hindi inaasahan ang Kaiser. Habang binibigyan niya siya ng simbolo, ang lahat ng mga kabalyero ay nagsimulang magbulungan tungkol kay Cheryl ang pagiging interesado muna kay Babel at ngayon si Joshua. Mukhang hindi siya tatanggihan ni Joshua dahil masisira nito ang kanyang reputasyon bilang mapagbigay. Kinuha niya ang simbolo mula sa kanya at inutusan sila ng duke na umalis. Sa dakilang palasyo ng Kaltika, nagalit ang emperador na tinanggihan ni Joshua ang kanyang kahilingang sumali sa imperial na palasyo. Sinabi ni Joshua sa kanyang liham na gusto niyang sundin ang kanyang emperador at ang mga batas ng kanyang imperyo. Mukhang inaabangan ng emperador ang pagdating ni Joshua sa Imperial Night Order gamit ang sarili niyang lakas. Nakarating sila sa pribadong mansyon ng pamilya Agnes sa Accardi. Sa palagay ni Cain ay walang nagbago sa lugar mula noong ginugol niya ang kanyang buong pagkabata doon. Ang mansyon ay isang lugar na inilarawan ni Cain bilang matahimik, kung saan maaari silang magsanay sa kapayapaan ng walang paghuhusga ng sinuman. Sinabi ni Joshua na gusto niyang umalis sandali at hiniling kay Cain na alagaan ang kanyang ina. Pumunta si Joshua sa kabisera ng bayan ng Accardi at, nang makasalubong niya siya, sinabihan siya na siya ay dumating upang mahanap ang isang pulang barya na nakabaon ng malalim sa Rough River. Naniniwala si Joshua na dumating siya sa tamang lugar, at kailangan lang niya ng impormante na magbabalik ang mga nakaraang pangyayari para sa kanya. Dinala siya ng lalaki sa lugar na tila napaka-low-key. Walang nagtatanong sa kanya o nagbibigay sa kanya ng kakaibang tingin.
Dinala nila siya sa 3 pintuan at kalaunan ay dinala siya sa isang silid at tinanong siya tungkol sa kung ano impormasyong kailangan niya. Nagulat ang lalaki nang makitang alam na ni Joshua ang kanyang trabaho. Nagulat si Joshua na alam ng lalaki ang kanyang pagkakakilanlan, kahit na nagawa itong itago ng duke nitong mga taon. Mula sa mga ekspresyon ni Joshua, napagtanto ng lalaki na nalilito siya kung paano nalalaman ng lahat ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit tiniyak niya sa kanya na walang sinuman maliban sa ilang lalaki sa lugar ay may kamalayan. Nag-alok ang lalaki na bigyan si Joshua ng first class na impormasyon, at alam ni Joshua na maaari niyang gawin humingi ng kapalit sa pagbibigay sa kanya ng ganoong mahalagang impormasyon. Tinanong ni Joshua kung saan ang heirloom ng pamilyang Orvis Count, na nabura ng ilang taon na ang nakalipas, ay. Sinabi ng lalaki na karamihan sa kanilang mga ari-arian ay naibenta sa black market, ngunit gagawin niya kailangan ng ilang oras upang malaman para sigurado. Nagpatuloy si Joshua sa pagsasabing tulad ng taong nakakita ng pulang barya na nakabaon sa isang lugar sa Rolf River ay tumatanggap ng basbas mula sa buwan, ang taong nagdadala ng simbolo ay tatanggap din ng pinto ng buwan. Sinabi ni Joshua na kung tatanggapin niya ang kanyang mga kondisyon, makikita niya ang simbolo sa loob ng 3 taon. Ang katalinuhan ni Joshua ay nagpapasaya sa lalaki, na nagsabing makikinig muna siya sa mga kondisyon bago magdesisyon. Sinabi pa ni Joshua na ang kanyang unang kondisyon ay hindi dapat i-leak ang kanyang impormasyon sa sinuman. Pangalawa, gusto niyang malaman ang tungkol kay Draxia Bell Grace, na tila Diyos ng digmaan. Pagkatapos ay tinanong niya kung karapat-dapat siyang mamuhunan. 2 buwan na ang lumipas mula noong huling nakausap ni Joshua ang pinto ng buwan. Nagsasanay na siya mula nang dumating siya at nagawa rin niyang ipadala si Lucia sa kabilang estado na pag-aari ng duke. Habang si Joshua ay nasa hapagkainan kasama si Cain, ang impormante ay nagpakita pagkatapos ng 2 buwan. Ibinigay niya ang isang rolyo ng papel kay Joshua, sinabing dumaan ito sa ilang kamay. Ang heirloom para sa kanila ay hindi malaking bagay, kaya naman hindi sila maniningil ng komisyon din. Umalis ang lalaki, sinabing kukunin niya ang bayad sa komisyon ng sabay-sabay sa huli. Nagdududa si Joshua kung bakit ganoon na lamang ang pagiging mapagbigay ng lalaki sa kanya. Nalaman ni Joshua na ang pamilyang Orvis Count ay dating isang kilalang pamilya ng magician sa Par kasama ang pamilya Rebecca sa imperyo ng Avalon. Noong unang panahon, ang mga miyembro ng pamilyang Orvis ay ang tanging hindi tinatreto ng may paghamak dahil sila ay mga salamangkero ng Avalon. Tinalo ng pinuno ng pamilya Orvis ang mga kabalyero na nasa bingit ng master rank. Ang insidente ay hindi nakatanggap ng maraming reaksyon mula sa bansang Night Avalon, ngunit ito ay mula sa kaharian ng Magic Terra. Pagkalipas ng ilang dekada, ang pamilya ay nahulog sa pagkawasak sa isang iglap sa kamay ng imperial na pamilya ng kanilang sariling bansa.